Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So insyaAllah, Al-Qiyamatus Sugra, at yatalakay pa rin natin yung mga kaganapan bago ang pagdating ng araw ng paghuhukom. Bahagi ito ng mga aya o tanda ng araw ng paghuhukom na nangyari na at maaring hindi na ito maulit o kaya may aring maulit o nagpapatuloy na nangyayari. So kabilang sa mga tinukoy na mga aya, yung magaganap na mga labanan at pananakop ng mga Muslim sa iba't ibang mga lupalop sa mundo. Na ito ay kagilagilalas dahil ang mga ulat dito, ang mga hadith dito, ay naiulat mula pa doon sa Makkah. Nasa Makkah pa ang mga Muslim, ang mga sahaba, kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na mangyayari. Ibig sabihin, ito ay nasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habang sila ay mahina. Pero ito ay sinabi sa kanila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng may katiyakan dahil ito ay wahi o kapahayagan sa kanya ni Allah. Okay? Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga, wa ma yantiqu anil hawa, hindi siya nagsasalita mula sa sarili niyang pagnanasa, bagkus ang kanyang mga sinasabi ay wahi na ipinapahayag sa kanya. So kabilang sa mga nangyari na mga labanan na kinasangkutan ng mga Muslim ay ang pagsakop sa Constantinople, sa Istanbul, kumbaga, yung Istanbul ngayon sa Turkey. Ang dating pangalan nito ay Constantinople. Pinangalan nito kay Constantine, na emperador ng Roma. At kalaunan, ito ay tinawag ng mga Turkish bilang Istanbul. Nakalimutan ko yung kahulugan eksakto ng Istanbul, pero ano siya, Greek siya na salita. Na siya rin namang isa sa mga pangalan din o tawag ng unang panahon. Kasi ang mga Greek, actually, mga 400 BC, 500 BC, malawak din yung kanilang mga nasakop. Malawak din yung kanilang mga nasakop. So yung Greece, bagaman hindi sila isang bansa lang, iba yung Athens, iba yung Sparta, iba yung Parthia, iba-ibang mga ano yun, iba-ibang mga bansa, pero marami silang iba't ibang lugar na nasakop. Kasama yung Turkey actually. Alam niyo yung Troy, hindi si Troy Montero yung Troy, yung si Helen of Troy. 'Di ba, may pelikula pa 'yon, si Brad Pitt. Ang Troy nasa Turkey. Okay? At ang kalaban nila noon, mga Greek din na mga bansa doon sa Troy. At nandun yun matatagpuan sa Turkey. So yun yung dahilan kung bakit yung Istanbul ay yung luma niyang pangalan talaga ay Istanbul, at pinalitan ito ng mga Romano, ginawa nilang Constantinople, at nasakop ng mga Turkish yung Constantinople, pinalitan nila yung pangalan, ginawa nilang Istanbul. Pero nakalimutan ko eksakto kung ano yung kahulugan ng Istanbul sa Greek. I-review ko na lang mamaya inshallah. Sa tungkol sa pagsakop ng mga Muslim o pagsalakay ng mga Muslim sa Constantinople, actually, paulit-ulit itong ginawa ng mga Muslim. Ang kauna-unahang pagtatangka nila ay yung panahon ng mga sahaba. Yung mga sahaba, tinangka nila na masakop ang Constantinople sa pamumuno ang pinakahuling naging pinuno nila si Muawiyah. Si Muawiyah bin Abi Sufyan. So sinabi dito, وَبَشَرَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَتْحِ الْقُسْطَنْطِنِيَّةِ
Binigyan daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng magandang balita na masasakop daw nila ang Constantinople. Asimatud Dawlatir Romania Ash-Sharqiyya, na siyang capital ng East Roman Empire. Dahil nga nang bumagsak ang Roman Empire sa mga barbarians, nahati-hati yung Roman Empire. Okay? Yung Germany napunta sa mga limang tribo yun. Sa mga Teutons, yung Spain napunta sa Visigoths, yung Great Britain napunta napunta sa mga Gauls at kung ano-ano pang iba't ibang mga tribo ng mga kalaban ng mga Romano. So nahati-hati yun. Kaya nga, ang lahat ng language sa Europe, lahat sila halos Latin ang origin ng mga salita sa Europe. English, Italian, French, Spanish at yung iba pang languages, tawag sa kanila Latin languages. At ang root word nila lahat Latin. Kung hindi man Latin, Greek. Pwera na lang sa Germany at yung mga yung mga Slavic na countries, yung Norway, Denmark, iba yung salita nila, hindi Latin ang origin. So, yung Eastern Roman Empire nanatili sa isang pamunuan lang. Pero yung Western na Roman Empire, nahati na ito sa iba't ibang mga bansa. Kaya kalaunan, ito na yung mga na-develop na mga bansa. Kumbaga, more or less. Ang Germany nanggaling mula sa Holy Roman Empire na sumasakop sa malaking teritoryo nila noon, at yung Spain at yung France, ganun din. More or less doon sa pagbagsak ng Roman Empire, kung ano yung mga nakasakop sa kanilang mga tribo, yun na rin yung naging national identity nila. Nagbabago-bago na lang yun kasi sinasakop nila yung isa't isa. Pero yung Eastern Roman Empire, nanatili siyang intact. At nadidistinguish ang Western Roman Empire at Eastern Roman Empire sa bahagi ng Turkey, pababa, papunta ng Sham, papunta ng Palestine, ng Jordan, lahat yun ay Eastern Roman Empire. At actually, maraming mga Kristiyano talaga doon nung una pang panahon. Marami ng mga Kristiyano doon. So, sinabi, kama akhbarana bi fathi Roma, Makarol Vatican. At gayon din sinabi dito na magkakaroon din ng pananakop ang mga Muslim sa Roma na kung saan naroon ngayon yung Vatican. So yung Roma na tinutukoy, hindi lamang yung Roman Empire, kundi yung Vatican mismo kung nasaan ang capital ng Roman Catholic Church. Pero yung nangyari na, yung pagkakasakop doon sa Constantinople. Fafil hadith sahih an Abi Qubail, merong hadith na iniulat si Abu Qubail at ito ay iniulat ni Imam Ahmad. So sinabi niya, kunna enda Abdullah bin Amr bin al-As. So kasama daw nila si Abdullah bin Amr bin al-As, wasuila ayyil madinataini tuftahu awalan. Al-Constantiniya o Romia? Ano daw ba, tinanong siya, ano ba ang unang masasakop ng mga Muslim? Ang Constantinople ba o ang Roma mismo? Na kung saan naroon yung Santo Papa. Kasi sa panahon na ito, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kahit ng mga sahaba, established na ang Roman Catholic Church. Okay? Established ng Roman Catholic Church. Meron na mga Santo Papa. Kasi 300 CE pa lang ay meron ng Roman Catholic Church. So tinanong siya. Fadaa Abdullah bisundukun lahu halkun. Bisundukin lahu halkun. So nung tinanong daw siya kung anong unang masasakop ng mga Muslim, kung ito ba yung Constantinople o yung Rome, ang Rome na tinutukoy dito nga yung Vatican. So si Abdullah, nagpakuha siya ng kahon na mayroong hulk. Yung hulk na ito, yung
lubid na hawakan. Nagpakuha daw siya ng box o ng kahon. Hindi na tinukoy kung ito ba'y gawa sa kahoy o bakal, pero hawakan, meron na itong hawakan. Qala, fa'akhraja minhu kitaban. Nang dinala sa kanya yung kahon na yon, meron itong laman na aklat at kinuha niya yung aklat mula doon sa box na yon. So parang baul, kumbaga. Faqala Abdullah, at sinabi raw ni Abdullah bin Amr bin al-As, bainama nahnu hawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naktub. Habang kasama raw nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsusulat sila. Isinusulat nila kung ano yung sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung kinuha niya doon sa baul, technically notebook. Okay? Notebook na sinulat niya yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ito yung sinasabi ko sa inyo palagi tungkol sa notebook. So, yung notebook, sinusulat nyo yun. Pero syempre, kung ano yung napag-aralan, kabisaduhin nyo rin. Walang sa isa yung notebook, hindi nyo alam kung ano yung laman ng notebook. Diba? O hindi nyo naalala na may sinulat pala kayong ganun. Sulat lang kayo ng sulat, 10 na yung notebook nyo. Tapos hindi nyo alam kung ano yung pinagsusulat nyo doon. So, dapat aware kayo sa kung ano yung natalakay din. Okay? Kung ano yung nilalaman ng notebook. Kung meron man kayong babalikan sa notebook, alam nyo kung ano yung babalikan nyo, alam nyo kung saan yung babalikan nyo, yun ang notebook. Hindi yung sulat lang kayo ng sulat. Pero, kumbaga, may estudyante kasi, sige, masipag magsulat, oo. Pero yung sinasabi nung nagtuturo, wala, lampas-lampas lang yun sa tenga niya. Sa pag-aakala niya na yung naisulat niya ay natutunan na niya. Hindi porke naisulat mo, natutunan mo. Hindi porke na-record mo yung audio, natutunan mo. Okay? So, dapat aware ka rin sa iyong pag-aaral. Kumbaga. Mas mainam, yung nag-aaral na nakikinig ng taimtim, kumbaga, nang walang notebook, kaysa yung merong notebook, sulat ang sulat, pero hindi naman nakikinig ng maayos. Kasi minsan, distraction para sa tao, yung notebook. Depende, iba-iba. Iba-iba. Minsan nagiging kayo ang magtuos sa sarili nyo. Kailangan nyo ba ng notebook o hindi? Kasi minsan may tao, actually ako, hindi ako masyadong kumukuha ng notes kapag may lecture. Meron man akong ililista na notes, hindi ko susulat lahat syempre. Ang gagawin ko, isusulat ko siya na naka-arrange bilang chart, ganun. Gagawa ko ng chart o gagawa ko ng outline. Kaya kapag nagle-lecture ako, di ba, madalas inuuna ko yung general, yung outline, in-enumerate ko muna 1, 2, 3, 4, 5, tapos saka ko sasabihin ko yung 1, 2, 3, 4, 5 na yun, yung mas malalim na kahulugan. Yun lang ililista ko, hindi ko susulat lahat. Hindi ko susulat lahat. Mahalaga na dun pa lang sa unang pagkakataon na may nag-lecture ay makapulot na kayo ng aral na may iwan sa inyong puso at isipan, inshallah. Hindi yung umaasa kayo sa notebook lang. Okay? So parang dito si Abdullah, di ba? Alam niya kung ano yung notebook na yun. Ano yung laman ng notebook? At alam niya naroon yung sagot sa tinatanong sa kanya. At pinakuha niya yung baul at kinuha niya yung notebook niya doon sa baul. Ilang notebook yun, yung laman nun. Hindi natin alam. Baka syempre mahigit sa isa na notebook, pero alam niya kung saan niya hahanapin. So sabi niya, nagsusulat daw sila noon, tuwing kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idsu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayil madinataini tuftahu awalan, Aqstantaniya aw Rumiya. Tinanong siya, ano ang unang lungsod na masasakop ng mga Muslim, ang Constantinople ba o ang Roma? Yung Roma mismo na Vatican. So sinabi niya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatu Herkel tuftahu awalan, yani Constantinople. Ang una daw na masasakop ng mga Muslim ay ang Madina ni Herakel. Ang tinutukoy dito na Herakel, si Heraclius.
yung kahuli-hulihang emperador ng Eastern Roman Empire, ng Byzantine Empire. At siya yung mismong Heraclius na nakaharap ni Abu Sufyan na nagtatanong tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya rin yung Heraclius na emperador ng Roma ng dinigma ni Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu ang Syria. Siya yun. Si Heraclius. At alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matatalo ng mga Muslim si Heraclius at mapapabagsak nila ang Constantinople. Pero syempre, alam nating lahat na Ottoman Empire ang tuluyang nakasakop sa Constantinople. Pero syempre, ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi yung pagkakasakop sa Constantinople sa panahon ni Heraclius. Okay? Ang tinutukoy niya rito, yung nasakop ni Heraclius at yun nga yung Constantinople. Pero hindi niya sinabi kung kailan ito mangyayari. Hindi niya sinabi. So, pero yung mga sahaba, tinupad nila ito. Nagsikap sila na masakop yung Constantinople pero hindi nila nagawa. Hindi nila nagawa hanggang sa dumating yung Ottoman Empire at nasakop nila ang Constantinople noong 1453. Wakad futihat Faris wa Rum wa zala mulki Kisra wa Kaisar. At ganyan nga, nasakop ng mga Muslim ang mga pinagaharian ng emperador ng Persia at ng emperador ng Roma. Wagazal Muslimun al-Hind. At ganyan din ay dinigma din ng mga Muslim ang India. Pero dito, mabalikan pala natin, di ba nasabi ko nung nakaraan, ang malaking bahagi ng India, nag-Muslim nang hindi ito sinasakop ng mga Muslim. Kumbaga sila lang talaga nag-Muslim. Walang jihad na nangyari sa malaking bahagi ng India. Ngayon, bakit sabi dito, didigmain daw ng mga Muslim o dinigma ng mga Muslim ang India? Traditionally kasi kapag sinabing India, lalo na noong unang panahon, ang India na nakikilala noon, kasama yung India na nakikilala natin ngayon, yung Pakistan at yung Bangladesh. Yun yung India nung unang panahon. Kumbaga pag sinabing Sham, kasama doon yung Syria, Lebanon, Jordan, Palestine. Pero pag sinabing India, pag sinabing Hind, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yun, yung lugar na yun. At nahati na lang sila after ng World War II. Kumbaga. So yung sinasabi kong India na walang masyadong jihad na nangyari dito, na sila na lang yung mismo yung normal na nag-Muslim, natural na nag-Muslim, yung India ngayon, sa panahon natin ngayon na Hindu yung majority sa kanila. Pero yung mga iba niyang bahagi ay nagkaroon talaga doon ng jihad. Lalong-lalo na yung mga parte ng Pakistan, ganun. Kasi yun yung mas mauunang madadaanan kumbaga sa parte na yun, yung mga parte ng Pakistan at yung western part ng India sa panahon natin ngayon. Yung Khorasan, yung sinasabing Khorasan sa mga hadith, kasama na doon yung teritoryo ng Iran at ng Afghanistan, Khorasan. Kaya nga yung ISIS na sumalakay sa Russia nung nakaraan, ang tawag sa kanila ISIS Khorasan, pero galing sila ng Afghanistan. Si Khorasan, traditionally yung tawag sa area na yun. Ang Iraq talaga mula nung una pang panahon. Yung dating Babylonian Empire, so siya yung Iraq. Yung Faris, syempre yung Iran, yun ang Faris. At yung Sham nga, yung Yemen, yun pa rin siya. Kasi kapag pinag-aaralan natin history, dapat maintindihan natin kung kapag tinukoy yung pangalan ng isang lugar, anong konteksto o kailan ang pinag-uusapan na panahon. Okay? Kailan ang pinag-uusapan na panahon. Kasi nagbabago-bago nga yung boundary ng mga bansa. So dito sinasabing India, Hind, pero ang tinutukoy dito ay lumang India, kasama nga doon yung Pakistan. Kasama doon ang Pakistan.
Kasi sabi nga rito, وَغَزَا الْمُسْلِمُونَ الْهِنْدَ وَفَتَحُوا الْقُسْطَنْطِنِيَّةَ. Dinigba ng mga Muslim ang India at nasakop nilang Constantinople. وَسَيَكُونِ لِلْمُسْلِمِينَ فِي مَقْبَلِ الزَّمَانِ مُلْكٌ عَظِيمٌ يَنْتَشِرُ فِيهِ الْإِسْلَامُ وَيُضِلُّ الشِّرْكَ. So maghahari daw ang mga Muslim sa malaking lupalop ng mundo at lalaganap dito ang Islam at mawawala ang shirk. At lumaganap nga ang Islam sa lahat ng mga lugar na nasakop ng mga Muslim. Yun nga lugar na hindi nasakop ng mga Muslim, lumaganap ang Islam. So paano pa kaya kapag ito ay nagkaroon ng gobyernong Muslim? So mas lumaganap doon ang Islam. Pero syempre, sa lahat ng mga lugar na nasakop ng mga Muslim at nagkaroon ng gobyerno ng mga Muslim, hindi naman nila pinilit yung mga tao na mag-Muslim. Okay? Kaya nga sa iba't ibang mga bansang Muslim, kahit sa mga bansang Arabo, nananatili na meron doong Kristiyano. Hanggang ngayon merong mga Kristiyano na Arabo, hanggang ngayon merong mga Kristiyano na Pakistani, hanggang ngayon merong mga Kristiyano sa Sudan at sa iba't iba pang mga bansang Muslim. Kahit sa Indonesia, may mga Kristiyano dun. Kaya nga merong minsan merong kumalat na video, babae nakahijab, tapos nag-aantanda ng krus, tapos nagruruko, nagsusujud, Kristiyano yun. At actually, sa palagay ko yung religion ng babae na yun, siya, Eastern Orthodox. Hindi siya Katoliko. Hindi siya Katoliko. Kasi nga yung Eastern Orthodox, katulad ng sinabi ko sa inyo noon, ito yung religion ng Byzantine Empire, hindi siya napapailalim sa Catholic Church, so iba yung kanilang pagsamba. Nanatili doon sa kanilang mga gawaing pagsamba yung sujud at yung ruku. Kaya nga, ang marami sa kanila hanggang ngayon, may mga ganun silang ginagawa sa pagsamba. Nagkaantanda sila ng krus, naniniwala sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero sila ay nagsusujud at nagruruku katulad ng mga Muslim kasi nasa kanila pa rin ang bakas ng katuruan ng mga propeta, lalo na ni Isa alayhis salam. Pero yung Roman Empire, talaga? Paganismo ang kanilang ugat ng relihiyon. Yung Roman Catholic Church lalong-lalo na. Ang lahat ng mga selebrasyon, halimbawa sa Roman Catholic Church, bakit naging linggo yung araw ng pagsisimba samantalang sa 10 utos ng Diyos, anong araw dapat nagsisimba? Sabado. Ginawa nilang linggo. Kasi yung mga paganong mga Romano, sumasamba sila sa araw. Sumasamba sila sa araw. Yung Pasko, kapanganakan ni Saturn, yung tatay ni Jupiter. Tapos yung Valentine's Day, alam naman natin, ito ay galing sa kanilang Lupercalia, yung parang celebration nila na puro kahalayan at ginawa nilang araw ng pag-ibig. Yung Halloween, ito ay araw ng pagtitipon ng mga mangkukulam at iba't iba pang mga naghahangad ng karunungang itim, pero ginawa nilang araw ng mga patay, All Souls Day, All Saints Day. So lahat ng yan ay puro pagdiriwang na pagano. Kaya nga yung mga Muslim, dapat walang kinalaman sa mga ganito. Yung mga anak natin, hindi natin hinahayaan na dadalo sa Christmas party o kung ano nung mga katulad nito. Halloween, o kahit nga yung mga horror, hindi natin sila dapat pinapapanood ng mga ganun-ganun na mga kalokohan na walang katotohanan dito. Dahil lahat ng yun ay mga inimbento lang nila. So natalo nila ang shirk at lumaganap ang Islam, pero nga hindi sila pinilit. Hindi sila pinilit na mag-Muslim. Kaya ngayon, tinataya na halos nasa 30% ng mga Arabo, Kristiyano pa rin. Sa Iraq may Kristiyano at sa lahat ng mga lugar ng mga Muslim mayroong Kristiyano. Hindi sila pinilit na mag-Muslim. At sinabi, وَتُفْتَحُ رُومٌ مُصَدِّقًا لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. At darating din ang panahon na masasakop din ng mga Muslim ang Roma. Yung mismong Vatican, kapag nagkatotoo ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
na sinabi niya, "Layabluganna hadal amru ma balagal laylu wan nahar." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating daw ang Islam saan man makarating ang gabi at araw. Ibig sabihin sa kung saan mang lupalop o kahit pinakakasulok-sulukan ng mundo ay darating dito ang Islam. Na syempre mangangahulugan din ito na maaring mangyayari ito na papasok doon ang Islam kahit walang pananakop o walang digmaan o walang gera. At maaring nangyari na nga rin ito. Okay? Bagaman hindi naging teritoryo ng mga Muslim yung Roma, yung Vatican, so nakarating na doon ang Islam, obviously. At actually yung Vatican, napapaloob ito sa Rome na capital ng Italy. At sa mismong Rome, matatagpuan doon yung isang masjid na, kumbaga, isang malaking masjid na siyang pinakamalaki ngayon sa buong Europa. Yung masjid doon sa Rome. Nasa labas siya ng Vatican, pero nasa loob ito ng Rome na capital ng Italy. So, nandun yung pinakamalaking masjid na matatagpuan sa Europa. So, ibig sabihin, nakarating na doon ang Islam. At karugtong ng hadith, yung hadith na yun, sino nag-ulat nito? Iniulat ni Ibn Hibban. So, karugtong nung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatrukullahu baitan, wala yatrukullahu baita mudarin, wala barrin illa adkhalahu Allahu hadad din." At si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pahintulutan na mayroong mananatiling anumang bahay o anumang baito mudar, ibig sabihin bahay na nakatayo. Ibig sabihin permanente. Baito mudar, yung permanenteng bahay na kumbaga meron pundasyon, hindi mo siya basta-basta malilipat. Pero yung baito bar na tinutukoy naman, yung baito bar, ito yung mga tent na kapag yung mga naglalakbay, pwede na tanggalin, tapos dala na naman nila kung saan nila kailangan dalhin. So walang anumang bahay na permanente o bahay na nalilipat-lipat, liban na lang na ipapasok dito ni Allah ang relihiyon na ito. At mas nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Kasi sa lahat ng bahay halos may TV, may internet, may cellphone. Nakakarating na doon kung naman yung balita tungkol sa Islam, yung mga da'wah, yung mga video, inshallah. Lahat ng lugar ay napasok na o nakarating na dito ang Islam. At sinabi, bi'izzi azizin o bidilli dalilin, ng Islam, kapag nakapasok na ito sa mga bahay ng mga tao, dudulutin ni Allah na ang ilan sa mga tao na daratnan nito ay magiging marangal sa pamagitan ng pagyakap o pagtanggap sa relihiyon na ito na nakarating sa kanilang balita tungkol dito sa kanilang mga bahay, at ang iba naman ay hamakin ni Allah. Azzan o Izzan. Izzan, yi'izzullahu bihi al-Islam. Na sila raw ay pararangalan ni Allah sa pamagitan ng Islam. Wadillan yudillu bihi al-kufur. At sila ay hamakan naman ni Allah sa pamagitan ng kawalang pananampalataya. Alhamdulillah. So ito yung hadith tungkol sa pagsakop ng mga Muslim sa Constantinople at sa iba pang mga lugar ng mga hindi mananampalataya. Alhamdulillah, na ang pinakamahalaga dito, hindi ang dunya, kundi ang pangibabaw ng salita ni Allah at ang pagkakatalo sa shirk, inshallah. So tutuloy natin ito next week, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.